Dito tayo, ito daw yung pinakamalakas eh. Ito isa sa mga pinakamalakas, itong WinGPD. Isa rin yan eh. Isa rin sa mga lakas ha. ROG Ally X to. Mas malakas pa rin yung Z1 Extreme compare mo sa Z2. So mas mura 'tong mga ganito. Mas mura lang din to. Kumbaga mas malakas para to. Mas malakas pa rin yan, oh. Tsaka yung mga ganito kasi is talagang affordable nyo na rin talaga. Kung gusto nyo talaga niya kaya lang ilagay sa bulsa, Compact lang. sa bag, sobrang compact. Ito. Yes, so. Sa games naman, pwede magdagdag or... Pwede naman tayo magdagdag sa mga nakikita nyo, pwede tayo magdagdag. Pwede. Yan. Ang konti lang ng diferensya niya. Yes. Version 2 ka ba or Switch Lite ka? So kasi yung presyo kasi nito hindi nagkakalayo. Yan din yung nagustuhan ko sa Xbox Ally. Yung pagka-ergonomic. Siya yung pinakamagandang ergonomic gaming handheld na napansin ko. Pero malakas to kapag naka-Steam OS siya. Kung i-compare mo sa Steam Deck, mas malakas syempre ito. Kumbaga sa gusto mag-Steam Deck, ito yung pinakamura kasi. Tsaka affordable na rin talaga ng kahit sino. Totoosin lang mga pangsa, parang ito ata yung murang naka-OLED. Maganda siguro pagka punta nyo dito bago kayo kumuha nito. Gawa na kayong Steam account ninyo. Sign in natin dito, tapos ako na bahala mag-transfer ng games ko sa account ninyo para... Yo, what's up sa inyo mga punks? Kumusta kayo? Sa maganda at masayang araw na naman ang pagsasamahan natin ngayon sa panibagong araw, panibagong video. Today, sa video na ito mga punks, ngayon lang ulit tayo makagawa na ito about sa mga gaming console or mga gaming handheld. Gagawa tayo ngayong araw na to. So, isa lang naman pinagagawa natin. Walang iba ang Beck Game Shop. Matagal ko na siyang ginagawa mga punks since 2022, parang ganun. So, doon na rin kasi ako nagpagawa ng PS4 ko noon. So, sakto, that time, pinagawa ko sa kanila at naisipan ko na rin gumawa sa kanila. Yun, nagtuloy-tuloy hanggang ngayon. Share ko lang ba, kumbaga, kung bakit ko nakilala ang Beck Game Shop at kung bakit ko sila naging trusted. Okay? So, sa mga papakita natin dito mga pangs na mga gaming handheld or gaming console, depende po yun mga pangs yung mga presyuhan nila. Minsan bumababa, minsan tumataas. Kasi ganun po, nakadepende po yun. Kung magkano po nila nabibili sa mismong nagbibenta. Okay? So, kung ikaw nagbibenta ka, tapos ayaw mo rin na malugi, doon yung sa ibebenta mo, siyempre tataasan mo. Ngayon, hindi naman pwede na mababa nila ibebenta, mataas silang nabili. So, ganun naman yun, nakadepende. So, kung mababa nila nabili, mababa nilang ibebenta. So, ganun din lang yung mga pangs, no? At yung mga stocks na meron dito, depende. Kung maramihan yung stocks, mas okay kasi possible na bumaba. And konti lang yung stocks, possible din na saktuhan lang. Pero sa to sa mga shop na pinagkakatiwalaan ko at trusted ko rin talaga. Legit talaga mga pangs. At dito tayo bumili ng PS5, Legion Go, at itong pinaka-latest natin na handheld PC, ROG Xbox Ally. So tara. Pero siyempre bago lahat, naglalagay din pala ako dyan ng mga view product. Like for example, gaming console. Diyan, naglalagay din ako dyan. Mga brand new. Pwede kayo bumili dyan mga pangs na ilalagay kong view product. At maganda pa dyan, malaki rin yung makukuha yung discount. Okay? So, depende yan sa presyo. So, tara, punta na tayo doon. Pero siyempre, huwag mo kalimutan yung mag-like sa mismong video na to. At siyempre, mag-subscribe na rin. Okay? Tara. Punta tayo doon ngayon. Doon sa Tianggian lang nila. Doon naman tayo lagi mostly gumagawa eh. So, let's go. Okay, dito na naman tayo dumaan sa may Bridgeway. Ito yung Bridgeway mga pangsa. Labas ng Bridgeway, dito na tayo agad. So, yung pupuntahan natin ngayong araw na to mga pangs, dito lang din. Tara. Yung pala tandaan nyo mga pangs, ayan, Bridgeway lang. Tapos, ito lang. Ayan, Beck Game Shop. So, meron siyang available ngayon na mga ROG Xbox Ally. Ngayon, kung ano to? Hindi ko alam kung ano to. Maganda yun, may lagayan mismo. May limited edition dun, Ito yung Legion Go 1. Ganito yun sa atin. Nabili na siguro yun, wala na dito yun. Maganda lang kasi dito sa Legion Go na to is yung kanyang screen kasi. Yung screen. Pero pagdating sa kanyang battery kasi sobrang liit. Pero kaganda naman kasi dito, kahit isaksak nyo siya habang naka-charge, is okay lang din naman kasi meron naman siyang optimization para dun sa kanyang battery. Pero mura na lang din kasi ito. Maganda dito, 2TB to. Tapos 16GB RAM. Okay, so nagbabalik tayo dito ngayon sa Beck Game Shop. Dito tayo ngayon kay Kuya Yuri dito sa may Tianggian, So, madalas makikita nyo rin si Kuya Yuri at si Ivy. Yan. So, papakita natin mga pangs, itong mga nakalatag dito at yung mga nakita ko bago. At yung iba naman is, yun nga, luma na pero bago ko lang ulit papakita sa inyo.
Tagal nating walang update dito ah. Simulan natin sa pinakamababa sa pinakamataas. Yun, sige. Ano yan? Yes, ito. Alam mo, hindi naman nalalaos tayo, mga unbernic natin niya. Lagi tayo may available nito. Tsaka ito kaya matagal din kami tayo nakapag-update dahil hinihintay natin yung stocks natin ng ibang model ng unbernic. Ah, ganitong parating. model. Meron ding iba. Meron mga ding iba. Siguro mga 5 klase na ng unbernic ilalabas. Uy, so lahat yung mababang presyo. May mababa, meron din naman kasing upgraded. Pero meron pang mas mababa rito. Okay. Mas mababang presyo? Yes, oo. Yung mga nagbabala tayo, mga budget meal lang, mga gusto nyo mga retro games lang, meron tayo, magkakaroon tayo. Presyo nito? Dito naman sa 4,000 pa rin naman to. Ito mga ganun. Ito yung 35XXH. Yeah. So, ito yung mabenta rin sa mga mabenta sa amin. Madali lang gamitin eh. Tsaka yung mga ganito kasi is talagang affordable nyo na rin talaga. Kung gusto nyo talaga niya kaya lang ilagay sa bulsa, Compact lang. sa bag, sobrang compact. Ito. Yes, so. Kahit saan na kayo pwede makapaglaro nito. Tsaka matagal malobat. Ito. Mga gano'ng katagal malobot yan? 5 bars to. 5 bars sa mga ganito. Mga matagal to. Kasi mga retro games lang naman to. Hindi naman malakas sa ano yun eh. Sa bagay. Kasi ito meron tayo nitong, ito yung bago lang. Siguro bago sa ano, na makikita rito. Pero luma, may pagkaluma. Second hand naman siya. Ito yung AYN na Odin 2. Ito naman, Android siya. Na parang unbernic din siya. Pero Android naman to. Tapos pwede ka maglaro ng Switch games dito. Pwede. Pero yung sinasabi yung Switch games, ano lang yun, crack lang din. PS1, same lang din sa mga unbernic. So, grabe yung ganito, no? Ngayon lang tayo nakapagpakita ng ganitong AYN. Parang bigat niya, no? So sa ganyan kuya, ilang gig yung ganyan? Ito, internal na nito is 256 gig na. So marami ka na rin malalagay rito. Fundable naman siya kung meron ka micro SD card, pwede malagyan. So, kaso nga lang, yung micro SD ngayon, ang mahal Mahal ng micro SD, sobrang mahal talaga siya ngayon. So ayan, may mga Switch games na yan na nakalagay. No? Diba? Pwede na siyang Hindi nga na Switch Super games. Mario. Pero to mga ano siya, parang install game siya. Installed game siya. Ano to? LCD? LCD siya. Android siya, so pwede ka na mag-Facebook dyan. Kung ano yung nagagawa ng cellphone na Android mode. Pwede yan dyan. Pwede ka mag-Facebook, pwede ka mag-Netflix, yan. Is, nag-iisa lang to. Yes, nag-iisa. Natsambahan. Natsambahan lang to. Pero ang ganda, may laro siyang Switch game, oh. So, Android, tapos at the same time, pwede ka maglaro nga ng Switch game. Switch games, pwede rin mga retro games, pwede lang. Ano, Super Mario. So, magkano yung presyo nito? Sa ganito, 12,000 pwede namin ibigay yan. Sa games naman, pwede magdagdag or... Pwede naman tayo magdagdag yan sa mga nakikita nyo, pwede tayo magdagdag. Okay. Yan. Shop na sa Roji. Aray ko. Dito na tayo. Nintendo Switch Lite. So, dito naman sa Switch Lite, hindi naman tayo nagtaas dito eh. Sa hindi modified. So, ito, 6,000 pa rin naman ito. Sa mga modified, mag-chat na lang po kayo. Pero medyo tumaas tayo ngayon kasi nga dahil tumaas yung micro SD card natin. Nagsitaasan talaga siya. So, ito yung pinakamurang Switch na mabibili nyo. Tapos, yung nakailan nakapanood before, baka magtaka kayo na naging kwerka tapos medyo tumaas yung presyo ng naka-modified. Dahil po yan sa nagtaas po yung micro SD. Yes. Lahat po ng memory card nagtaas po as in. Yung 1 terabyte ngayon, dati, magbibili mo na ng 5,000, ngayon halos 9,000 na siya. 9,000 na nga eh. Hindi na namin mabagitin yung presyo kasi ng naka-modified is maganda na lang inquire na lang kayo, okay? Chat na lang kayo sa page namin. Yes, ito 6.5 lang to. Ito naman kuya, ano to? Version Version 2. Ito yung version 2 Nintendo Switch. Pag sinabi mo kasing version 2, pwede naman natatanggal pa rin naman ang controller. Yes. So, pwede mo connect sa TV rin tayo mga ganito. So ano yun? Naka-modified or naka-standard? Meron din naman tayo naka-modified, meron din naman tayo hindi naka-modified. Hindi naka-modified. Yung hindi naka-modified, di naman nag-task ng presyo nyo. 8,000, pwede na natin. 8,000, complete na yan. Ang konti lang ng diferensya niya. Yes. Version 2 ka ba or Switch Lite ka? So kasi yung presyo kasi neto hindi nagkakalayo. Parang at least mga nasa 1.5 lang yung diferensya. Mga 2,000, ito, pwede natin bigay sa 6,000 to mga ito eh. Pero kung gusto mo talaga ikaw lang mag-isa maglalaro, tag solo mo lang, ito, kung lonely ka, ito Yeah. laro. Lonely. Aray ko, grabe. Ito na lang, bilhin mo. Tsaka ito kasi pwede mo namang bulsa lang din to mga ganito. Tsaka magaan siya. Compact kasi. Compact lang din kasi siya. So, madalas ang kumukuha na ito yung mga naglalaro na ng mga single player talaga. Yes. Yung lonely lang. Aray ko. Mga single. Single. Dito lang sa mga version 2, siyempre, gusto mo mag-multiplayer, ito yan. Kasi nga, pang 2 players na to. Kasi nga, dahil sa natatanggal yung controller niya, 1, 2. So, 2 players na kayo dyan. Yan. Ito naman yung hindi na pang lonely. Ito yung merong couple. May couple. Pwede na kayo dyan. May mga games din na mga pang couple din kasi dito. May mga games na pwede kayong mag-couple kayo, tapos mag-aaway din naman kayo bandang huli. Aray May ko. mga games na ganun sa mga Nintendo Switch. Aray ko. Ganun din yan.
Sa naka-modified, mesa lang kayo. Sa ngayon kasi mahirap mag-declare kasi paiba-iba yung presyoan ng mga micro SD. Okay, ito na yung pinakamalupit. Isa rin talaga. May isa, yung Nintendo Switch OLED. Actually, ito pa rin naman, para sa akin, ito pa rin naman maganda talaga ng Nintendo Switch kasi OLED yung screen niya. Mas maganda yung contrast, yung tingkad ng kulay, maganda talaga. Buhay na buhay. Mas malaking screen niya, compare mo rito sa version 2, makikita mo, napakakapal ng bezel nitong version 2, compare mo sa OLED version. So, parehas lang siya natatanggal, di ba? Parehas lang sila natatanggal. Yung Joy-Con nito, parehas lang din sa OLED. Parehas lang. Screen lang talaga sila nagkaiba. Magkano yung presyo pala? Dito sa second hand, sa non-modified siya, 11,000. Oo nga, yung iba kasi talaga gustong-gusto gumamit ng ganito is mga naka-modified or yung mga naka-install games na. Yes. Pero nga, yung sabi nga namin sa inyo, inquire po kayo sa kanilang FB page. Bakit di namin sinasabi dito? Kasi nga, paiba-iba yung presyoan ng micro SD. Nakadepende po sila doon. Kung magbabanggit man kami ngayon, possible na tumaas ulit. Tapos, siyempre, magiging mahirap naman yun sa kanila, di ba? Tsaka parang bawal ata na sinasabi yung mga ganun yung mga modified. Bawal. Negative din bawal talaga negative. yun. Meron naman tayo. Yes. Chat lang. Install games lang yung sinasabi natin. Maganda lang kasi itong mga OLED na to kasi yung mga games kasi ng Nintendo Switch, makukulay yung mga Mario, Pokemon, Yes. diba, yung mga Zelda. So, OLED talaga ang pinipili nila dahil nga colorful sila. Ito muna ko Ito, Portal. Asa mo ng portal na yan? Oh, may case siya eh. May case. Hindi natin tinanggal para Angas. hindi magasgasan. Ito kaya, sa lahat ng gustong bumili ng portal, paano yung mga ibang walang PS5 pero mayroong portal? Kunyari, binigyan lang sila ng portal or gusto nila bumili ng portal. Paano sila makakagamit ng walang PS5? Ngayon, kasi updated na siya. So, ang PS Portal, dati kailangan mo ng PS5 para magamit to. Kasi ito yung magiging remote play mo eh. Kung baga monitor lang to. So, ginagamit na nito para, halimbawa may yung hindi available yung TV nila, ginagamit ng anak nila na siyempre nanonood ng cartoons, ganyan, yung mga Miss Rachel. So, hindi nila pwedeng gamitin yung TV nila. Ito yung ginagamit nila. Kailangan unang-una may PS5 card tsaka malakas yung internet. Sa mga ganito. Meron ngayon, kahit wala ka ng PS5, pwede mo nang gamitin to. Uy. Basta meron kang subscription, yung PS Plus Premium, yon. Pag sa Premium kasi may mga free games na yun eh. Sa PS5 may mga library na yon na mga games. So, dito, malalaro mo siya, hindi mo na kailangan i-install pa. Pero kung sakali naman naka-PS5 kayo tapos nasa labas kayo ng bahay nyo, kailangan mo lang naman internet. Tapos open mo lang yung PS5. Pa-open mo lang sa kasama mo sa bahay yung PS5. Ayun, okay na yun. Nice. Magsisync na yun. Ano to? Second hand na. Second hand to. Slight use lang. Slightly used lang, tapos complete to, may box na. May box pa siya. Talaga napakakinis niya ito. Pwede sa maarte talaga to. Oo, kasi may case pa nga May siya. case pa yan. Tsaka, sabi daw, wala pang 2 weeks na gamit daw to eh. So, presyo niya ito kaya sa magkano? Presyo naman to 9,000 naman. Dati presyo niya ito 15, di ba? Yes, 15 Brand naman new, talaga. brand new yung pa. brand new. Pero ang ganda, para ka naka-PS5 pero ito lang, no? Para ka talaga yung naka-gaming handheld. Oo, para gaming handheld ka, pwede ka na maglaro habang nakahiga. Di ba? Mas yun. Tsaka sarap pawakan yung ano niya. Ergonomic siya eh. Yung pati yung case niya, no? Ang ganda yun. Para pag malangkit yung kamay mo, kaya pawising ka, bagay ito sa'yo. Oo. Dito tayo, ito daw yung pinakamalakas eh. Ito isa sa mga pinakamalakas, itong WinGPD, Win 4. Ito, 4 terabyte na to. So, unang-una sa memory pa lang, panalo ka na. Kasi yun yung internal pa yun, yung hindi siya external. Hindi siya micro SD, internal. So, mabilis siya. Kasi NVMe na yung gamit na memory nito, 4 terabyte pa. Ewan ko lang kung magkukulangan ka pa doon. Ilang gig yan ka pa. na RAM? Yung RAM nito 64 gig RAM nito. Grabe, no? Lalanan din. 64 gig RAM to. Tapos yung processor niya AMD, hindi ko makita pero napakataas ng processor nito. 7840U. Ano nito ang processor niya. Tsaka kagandahan dito mga kapangs, pwede mo rin to i-connect sa monitor mo. Yes, pwede yan. Di ba? Kung meron silang yung docking station. Kahit diba? naman yung mga adapter lang na yung mga adapter i-connect mo lang dito sa Type-C port. Pwede na yun basta may HDMI yung adapter mo. So kagandahan dito, pwede mo nga siyang gawing parang PC. PC talaga, Kasi nga 64 gig ng RAM. Oo, 64 gig Balagbag. RAM. Napakamahal ng RAM ngayon eh. Yes. Tingnan mo kung magkano yung RAM ngayon sa mga Mahal talaga. napakamahal. Tapos yan, 64 gig pa. Sobrang limited lang nito. Pero may mga lilabas talaga na halimaw talaga. Yung isa yung binabaklas yung mismong yung battery. Alam mo, GDP din yun, di ba? Yung GPD rin yan. Parang Win 5 ba? Pero yung presyo naman, sobrang bigat naman din kasi. Pero Grabe. kung gusto mo tayong gamer ka, yan. Pero Grabe. ito, okay naman yan. So sa ganito, magkano yung presyo mo sa ganito kaya? Dito, pwede ko bigay na hanggang 45,000 to para ka lang bumili ng na Steam Deck. Presyo na yung mga pang sa not bad yun kasi 4 terabyte, 64 gig na RAM. Yes. Grabe yun, men. Tapos ang dami pang games.
Naipanggis, di ba? O kasi 4 terabyte na to. Ewan ko lang, mananawa. Ikaw na talaga mananawa. Yun sa nga games lang, dito. yung screen nga lang talaga, sobrang liit Maliit lang lang, talaga. compact lang din siya. Yan, mayroon pa siyang keyboard na Keyboard, kasama. yes. Tapos slide siya. Ito, tracker to. Kumbaga parang mouse to. Maliit lang, no? Yes, pwede mo rin lagyan ng micro SD card yan. Parang di mo na kailangan lagyan ng micro SD yan. Yung Malaki kasi ba? di ba? Ang Ang laki. laki niya ng memory. Isa lang yan, available yan, nag-iisa. Pero mas nalupitan ako dito sa isa neto yung laptop eh. Yung No? parang laptop naman. Yun talaga, maganda yun. Oo. Talaga Laptop na siya na gaming. Yung controller niya, Controller doon na niya. rin. Oo, Kailangan mo na lang nakabuilt-in dun, siya. mouse talaga Mouse, eh. Di ba? Solid yun, solid yun. So dito naman tayo, ito, grabe, kakaiba to. Kakaiba yung case. Okay ba yung case niya? Kakaiba ang case, no? Ito naman is yung ROG Rogue Ally. Ally. Yan, Ito yun yung talaga. meron tayong dalawang variant yan, Z1 tsaka Z1 Extreme. Extreme. Yung ganito lahat ng mga ganito namin 2 terabyte. 2 terabyte, 2 terabyte na, internal yon. Sa mga nakakalam sa iba naman dyan kasi ang faulty talaga yung SD card port nito. Yung mga ganito. So, hindi sila bumibili ng micro SD para ikabit dito kasi may possible na masira. Masusunog siya kasi hindi naman lapit ng yung exhaust? vent niya. Oo, yung exhaust niya. Dito. Mainit to pag naglalaro ka so masusunog damay to. Yun lang. So, yun. Aminado naman yung Asus na ganun yung naging issue. Ilang stock na meron kayo ng ganito? Siguro may mga 5 pa naman yung Na ganito. 2 terabyte lahat? Basta wala kaming 512. Uy, yun 1 yung terabyte maganda. tsaka 2 terabyte. So, yun yung kaganda, no? So, magkano yung presyohan ng 2 terabyte at 1 terabyte? Dito sa 2 terabyte ang bentahan namin, pwede namin bigay ng 38,000. Okay. Yung 1 terabyte kahit na 34,000. Tsaka ito mapang sa, huwag yung i-compare yung presyohan ng nakikita nyo sa marketplace or sa mga online kasi nga iba po yun. Unlike po sa kanila, shop po ito. Doon kasi is possible na maloko kayo kasi sa marketplace, alam nyo na minsan, yung iba nag-ibenta ng scam, di ba? Oo. May mga kilala rin ako na bumili sa marketplace, nag-down lang siya ng 10K, nangyari, yung 10K niya nababay. Ayun na. Yun ang mahirap din talaga sa online. Masisilaw kayo kung mababa yung presyo. So kung gusto niyo bumili doon, pwede kayo bumili doon. Pero kung dito, ito yung nire-recommend natin na pwede niyo pagbilan. Okay? So, yun. Yun yung presyo. Yes. Pakita na ba natin to or puro tayo ROG? ROG muna tayo para Eto. isa-isa. Yan talaga. Isa rin yan eh. Isa rin to. Isa rin sa mga lakas ROG Ally X to. Pero parang ito yung para wala silang pinagkaiba, no? Halos wala silang pinagkaiba. Mabigat. Mas mabigat siya, mas makapal to kung titignan mo talaga mas makapal. May case lang to kaya yung button niya sa likod, lumiit na. So hindi niyo na ganun masyado ma-accidentally na mapipindot. So yun naman is yung RAM naman kasi talaga yung 24 gig na. Ito, 24 gig na yung RAM nito. Diba? Yes, tas Z1 Extreme na siya. Yung battery life nito, mas matagal to compare mo sa Z1 na sa mga ganito, sa mga puti. Mas matagal malobat. Sa experience ko na nagamit to, talaga napakalakas nito. So yun lang problema lang talaga dito, yung mga screen lang talaga, kung nasanay kayo sa malalaking screen, tapos pumunta kayo sa ganito, yun lang talaga yung maninibago kayo. Kung sanay naman kayo gamamit ng malilit na screen, pwede rin naman. Oo. Halos same lang ba sila, diba? Same lang naman sila ng screen nito Siguro sa specs lang sila nagkaiba. Yeah, mas malakas talaga tong yung ROG Ally X. Kaya malaki din yung difference nila sa price. So ano ba yung mga gig na available nito? Dito naman 1 terabyte lang. Pero expandable din naman yung mga micro SD niya gusto niya. Tapos dalawa na yung Type-C port niya. So dalawa na yan. So pwede na kayong Docking station? Docking station dito, tapos charger yung sa kabila. Pwede na. O kaya yung external na SSD, pwede na rin naman dito. Hindi mo na kailangan tanggalin sa dock. O yung ganun din minsan Yeah, ginagawa diba? ko eh. Oo. Pagdating dito sa ROG Ally X na to, magkano mo siya binibenta? Dito 46,000 pwede ka na ibigay. Tapos Ayan. 1 terabyte niya. Full games na mga ganito rin. So mas malakas nga lang tumapos, mas maganda maglaro din talaga kasi the more na mas malakas yung nilalaro mo, kahit anong game na pwede mong laruin dito, no? May nakita ko dito. Ito yung Xbox Ally. So bakit siya white? Bakit yung akin black? So ano nga ba pinagkaiba nila, Kuya Yuri? Ito kasi yung mga ganito, Z2 yung processor nito. Z2 lang siya. Kung tutusin, ROG Ally is Z1. Z1, di ba? Ito ngayon Z2. Mas malakas pa rin yung Z1 Extreme compare mo sa Z2. So, mas mura ito yung mga ganito. Mas mura lang din to. Kumbaga, Compare mo mas sa mga malakas ganito. para sa to. Mas malakas pa rin yan, Kahit Wait nga Z1 naman. siya, pero Z1 Extreme, mas malakas ang Z1 Extreme sa Z2 lang. So ano nga ba yung specs na ito at ilang gig yan? Ito, 512 gig lang naman to. Tapos, 16 gig din naman yung RAM niya. 120 Hz. Same lang din naman sila nitong Ally X. Parang same lang din sila halos
difference ng parang same lang din sila. Pero minsan nga, parang pansin ko, mas malakas pa rin yung Z1 Extreme. Ganito yung white, yung unang labas. Okay. Ang kagandahan lang dito napansin ko, magaan siya. Magaan, tapos ergonomic kasi tingnan mo naman yung ano niya. Eh, yan din yung nagustuhan ko sa Xbox Ally. Yung pagka-ergonomic. Siya yung pinakamagandang ergonomic gaming handheld na napansin ko. As in. Tsaka may bago na rin kasi yung features to yun nga. Kaya sinabi siyang ROG Ally Xbox. So, collab na ng Xbox yan. Ayan, so may button na siya rito. Diba? So kung meron kayong Game Pass sa Xbox, ayan, dito na lang. I-install nyo lang. Okay na. Para siyang, kung mapapansin nyo, para siyang ganito na, Oo nga no? na portal. Oo nga no? So sa mga ganyan, magkano ang presyohan dyan? Sa ganito at binibigyan na namin ito ng 33,000, pwede na. Uy, grabe, no? Isipin nyo mapang ang mura ng ganitong Xbox Ally X na to. Pero bago lang to, Tsaka ito nga pala, matagal kasing battery life din ito. Yun, matagal. Matagal din ang battery life nito mga. Ito naman is yung Legion Go S. Legion Go S. Ayan. Ito yung Legion Go S. So, parehas lang sila ng specs nito. Parehas lang? Yes, parehas lang sila. ROG Xbox. Pero ang laki ng screen nito, Ayun, parang 8 point something. Yes, 8 talaga yung ano niya. 8 lang. 8. Nice. Yung, mas malaki siya compare mo sa ROG. So, 120 Hz na rin to. Ang ganda nito, meron naman siyang parang mouse tracker. Mouse tracker. Ganyan. Compare mo sa Xbox, wala to. Parang kasing laki ng size nito is yung MSI Glow. Tama. Diba? Yun, Yung bago. So, yung MSI Glow kasi wala silang ganun. Bakit nga ba minsan wala kayong ganun? Bago, okay. Oo. Pwede natin kunin yon. Pero yung mga luma kasi medyo ang hirap gamitin. Hindi mas mahirap gamitin, mas mababa siya. So, pag nilagyan mo ng games, sayang yung mga naunang lumabas. Kaya hindi tayo kumukuha. Okay. Kumbaga mahirap ibenta. Kaya yun namin kumuha. Okay, so ilang ano ba specs nito? Z2 rin naman yung processor nito. Z2, bakit Z2. siya mahina? Bakit siya palos parehas lang sila kung Z2 na to? Mababa lang kasi 2.8 lang to sa 3.3 kasi yung mga ganito yung processor nila. O 3.0 ata to. Basta hindi wala pang 3 yung ganito. So, Legion Go S. Pero malakas to kapag ka naka-Steam OS siya. Kung i-compare mo sa Steam Deck, mas malakas siyempre ito. So pagka in-Steam OS mo siya, mas malakas naman siya sa Steam Deck. Kino-convert ba to sa Steam? Pwede naman yan gawin ng Steam OS. Lahat naman yan ng mga Windows handheld, pwedeng gawin Steam OS yun. Pero depende na lang din sa inyo kung anong gagawin niyo. Pero tulad nito, naka-Steam OS to Steam OS ito? Oo. Hindi ko na ginawang Windows. Nakuha namin na nakaganto na siya Steam OS. Mas mura kasi pag Steam OS, di ba? Parehas lang naman sila sa price. Parehas lang. Pwede mo lang siyang iganto na Ayun, Steam yan. Steam OS yan. Ano? Oo, di ba? Parang Steam Deck siya. So ito mga po, so naka-Steam OS siya. So pag ganito, mas maganda na siyang gamitin dahil naka-Steam OS na siya. Yes, mas malakas naman kasi talaga specs ng Legion Go S compare mo sa Steam Deck. Sa Steam Deck, kahit na OLED pa yan. Yung OLED lang mas pinagkaiba nun dahil ano siya. OLED yung display Screen, niya. display. Pero sa screen size, mas malaki pa rin. Tsaka malaki yung screen. Yan yung maganda rito. Okay, magkano yung presyo nito? Ito, ipaparehas na natin sa ROG Xbox 33,000. So ito mga pangso, mapapaisip ka kung mag-ROG Xbox Ally ka ba? Legion Go S ka ba? Parehas na sila ng presyo. Parehas na sila ng kulay. White, parehas. Diba? Depende lang sa gusto nyo, malaking screen or yung maliit lang. Grabe ba? Paisip ka na dyan. Depende rin yan kung ano ka ba, Asus lover ka ba o Lenovo lover ka. Diba? Ayun, lubanan talaga. Kasi minsan diba sa laptop, naka-Lenovo. Tapos yung Asus na laptop, diba? Doon ka na lang mag-ano dyan. Pagbabase. Babase, no? Galing nga. Ito naman yung next natin papakita. So sa ngayon kasi mapos, wala pa silang Lenovo Legion Go 2. Yung kasi sobrang pricey pa. At ito nga mapos, ito yung papakita natin sa inyo na Legion Go, yung 1 lang. 1. Ito yung 1, Legion Go 1. Ayan. Pinaka para cons lang sa akin, sabihin ko lang yung cons nito dahil nagkaroon ako nito before, is yung kanyang battery talaga. Pero pwede mo siyang gamitin ng nakasaksak. May mga battery optimized naman to, so wala namang problema yan kahit nakasaksak. Pero gusto ko dito talaga yung screen niya. Linaw ng screen, tapos malaki. 2K pa. 2K reso pa. Tapos 144 Hz. Yun. FPS. Grabe yun. Tatanggal din tong mga controller niya. May tracker na rin dito. Ang laki ng tracker na ito. Laki ng tracker rin yan. Ilang gig yung available mong ganyan? Sa ngayon meron ako 1 terabyte tsaka 2 terabyte. Yun yung gusto ko sana yung 1 terabyte o kaya 2 terabyte. Kasi yung akin kasi before, di ba 512 lang yan? Ang bilis na puno, ilang pirasong games lang. Kaya naisipan ko rin talaga siyang iswap ng ganito. Dahil siyempre, dahil okay din siya gamitin, nanibago rin ako sa size. Kasi ang ganda kasi ng size nito. Sa totoo lang, wala akong masabi dito na ano lang ako sa gig na meron siya at yung battery. Pero overall, para sa akin, good siya. Mahal pa rin to sa bagong labas na Legion Go. Kasi nga, Z1 Extreme to so mas malakas pa talaga yung controller niya, malaki yung display niya, maganda yung resolution niya. Ayun, yun ang
nagpapamahal siguro sa kanya. Kasi hindi pa talaga bumababa to. So, ang napakaraming button nito. Kasi sa ganyan ko talaga, sobrang saglit ko lang ginamit. Tapos, sobrang sight use lang din yun sa akin. Ayan pa Yan, yung nalaman kasi nila ng tayo galing. Oo. Oh, sino ba yung mga naging koragad? Oo. Yung mga picture mo nga doon, di ko na nga binure. Aray ko! Walang picture yun! Wala ba? Wala ba? Ayun, wala pala. Wala pa yung picture yun. Magkano nga pala version nito Ito ngayon nasa 38,000 naman. Good pa rin. Yung eh. yung 512, pero kasi ngayon meron akong 1 terabyte, 2 terabyte. Yung 1 terabyte namin, maliit na lang difference sa 43, 2 terabyte, nasa 52, ganun. Pero isipin nyo Yung mapas. kahit tumaas yung, yung memory niya, hindi naman namin tinaasang. Iyan ah. Ganun pa rin naman ang price. Ito 2 terabyte ko ngayon. Mapang sa yung unang kuha ko nito sa kanila, nasa 46 pa ata, di ba? Yes, oo. At taas pa nun, Last nasa- year lang ata yun. Last eh, year no? lang, Oo. last year lang. Pero ito mas bumaba na pala yung presyo nito kasi nasa 38 na lang, di ba? Yung 512 ba? 512 ba yung tulad dun sa akin. Pero ilan ang piraso mong ganyan mo ngayon? Meron ako itong 4. Apat. Yes. Dito tayo sa Steam Deck. Ayan, so dalawa yung klase ng Steam Deck ngayon. Wala pa namang ibang nilalabas sa bago. Muna tayo dito sa Steam Deck 1. So, si Steam Deck kasi na LCD kasi siya eh. Ikaw, para sa'yo, gano'n pa rin ba kasulit yung kung sakaling may gustong bumili ng LCD na Steam Deck? Oh. Sa ngayon naman kasi sulit pa rin naman siya. Kasi nga, karami naman talagang bumibili na ito. Yung mga talagang gusto lang talagang libangan, yung mga laro lang. Kaya pa naman sumabay sa mga bagong games ngayon, mga Resident Evil 9. Kaya pa naman ito. Siyempre, yung mga ganyan na mga games, PC settings mo lang naman yan. Iglagay mo lang sa low settings. Kasi di naman kailangan gawing high settings yung mga ganito kalit lang naman ang scale. Yes. Yung mga pang high settings is yung mga kailangan. Yung mga monitor mo is diba? Yes. Yung malaki na. Pag itong handheld, di mo mapapansin yun. Kahit Okay. nakalo lang siya, naka-high pa rin siya. Kumbaga sa gusto mag-Steam Deck, ito yung pinakamura kasi. Tsaka affordable na rin talaga ng kahit sino. Yes. Ilang gig ba available mo rito? Meron akong 256, 512, tsaka 1 terabyte, 2 terabyte. Magkano ba presyohan mo ngayon dyan sa 256, 512? Sa 256, sa ano, ito mga medyo nagtaas siya ng konti yung 256, 23,000, yung 512, 26,000, yung 1 terabyte, 31,000, 2 terabyte, bigay ko na ng 37,000. So ganun yung presyohan mapas ah. Tumaas siya ngayon talaga. Depende kasi yun, mapas tumataas, bumababa. Para at least ilan sa inyo, aware din na meron palang mga ganito, okay? Pero pag kaya naman ibigay, bibigay namin kasi meron din naman siguro nakukuha si madam na medyo mababa din nakuha. Siyempre kung kaya naman ibigay, bibigay din naman namin. Yan talaga yung masasabi talaga na lumalaban sa ibang gaming handheld. Yung Steam Deck niya OLED, no? Yung iba kasi gusto na nila talaga laro lang. Friendly user lang kasi mga Steam Deck. Compare mo sa mga ibang handheld na Windows. Siyempre pag Windows yan, ang daming update niyan. Unang-una, Yung pa. driver software, kailangan updated yan. Maya-maya, i-off mo na lang yung unit mo. Kailangan update, i-update mo pa. Yes, Maraming update talaga. Oo. Minsan kakainin pa ng antivirus yung game mo sa Windows handheld. Pero kung sanay ka naman sa Windows, siyempre mas maganda talaga Windows na handheld. Yes, oversized Steam Deck. Pero mas maganda rin talaga gamitin si Steam Deck. Pag more on games ka lang talaga. Kasi sa mga Windows handheld naman, hindi lang naman kasi puro pong gaming yan. Pwedeng pang school, pang work din naman kasi. Yes. Anong gig yung available mo rito? Dito, meron kaming 512 tsaka 1 terabyte. Sa 512, Sa magkano siya? 512, nagtaas lang kami, din naman kami ng konti, 36,000 sa 512 gig. Sa 1 terabyte naman, 41,000. Pero masabi mo kung talagang pangmalakasan mapangs. Totoosin lang mapangs ha. Parang eto ata yung murang naka-OLED na maganda. Pero yung sumunod na OLED dito, yung Legion Go. 2 na. Grabe Oo, yun. yun. Pero balagbag yung presyo. Diba? Ang mahal. Kung Siyempre, tamang laro lang talaga, ito na okay na to. Yes. Tsaka yung kasi ramihan din naman yung mga kumukuha dito, yung mga nagbabarko. Kasi wala namang internet dun eh. Oo, yun. Maganda laro lang talaga ang gusto nila. So Yes. maraming katagang kukuha nito mga ganito Steam Deck talaga. Maganda siguro pagka punta nyo dito bago kayo kumuha nito, gawa na kayong Steam account ninyo. Sign in natin dito, tapos ako nang bahala transfer ng games doon sa account ninyo para hindi na kayo ma-hassle pagka yung account kasi namin gagamitin nyo pag aksidente niya, na-logout nila o na-sign out nila, babalik na naman kayo dito para i-sign in yung account namin. Mas maganda yung account nila. Dito sa mga pinakita natin na gaming handheld, maghulugan or mag-installment, ano yung available dito? Halos lahat na, pwede naman na rito eh. Available at Skyro, pwede rin tayo dyan. Skyro. Credit card. Yun. Billy East.
Pwede. SPay later. G-Gigs. yan. Yun. I-chat nyo lang si Madam kung ano mga available. Marami naman tayong mode of payment dito. Yeah, mess lang kayo sa kanilang FB page na Beck Game Yes, Shop. pero- Yung home credit kasi, brand new lang yun Tumapas, puntahan nyo lang din si kay Yuri kung may mga konting katanungan kayo or may gusto kayong itanong about sa gusto nyong bilhin. Pwede kayo niya bigyan ng advice para sa kung ano yung gusto mong pagpipilian. Marami yan. Magdala ka na lang ng pambili mo. Mas maganda nga yun, Steam account agad. Kahit dito sa mga Windows channel, ano na natin. Steam account ano na agad. yan. Sa mga nagbabalak pumunta, punta na lang kayo dito, okay? Kita tayo sa mga susunod video.